hindi pa nila nagagawa yung wiper na hindi nagpo-frozen, hindi nagbi-build up ng ice. Pupuno na ng snow to, white siya, hindi na niya malinis ng husto ng ganyan dahil nagkakaroon na siya ng build up ng ice dito. Good morning mga chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Saskatoon. Dito ako sa CNH Saskatoon para mag-load ng aking air cart papuntang Florida, Jacksonville, Florida. Ito na nga, nag-i-snow na. Sabi na nga hinugasan pa kahapon pero okay lang, at least nalinis na siya, di ba? So 7:30 pa yung yung lalaki dun sa loob. So habang wala pa siya, lalagay na ako ng mga flags. Ito na frozen men. Yan ang aking load papuntang Jackson, Florida, papuntang Argentina. Maliit lang siya. Puntang Argentina. So export siya. Kailangan magaling yung forklift no?
Dive pin. Okay. Trust ko na. Good morning mga choy. Tapos na ako dito. Tapos na ako magtimbang. Nagawa ko na dapat kong gawin para sa kanila sa opisina. Mga needs nila. Picture na lang pala. Sana magandang panahon. Finger crossed, man. Ay, ay, ay. Daming mga kailangan gawin. Ulala. Bago ka pa makatakbo sa iyong destination, dami mong kailangan tapusin. Dami mong kailangan bigay sa kanila. Mga information. Okay, picture. Alas 9 na. I don't know if makakatawid ako tonight sa today sa hindi siguro. Sa border bukas na umaga. Please use your blanket in Saskatchewan, Manitoba blanket. So ibig sabihin wala akong permit dito sa Saskatchewan. Blanket means annual permit. Yun ang ibig sabihin ng blanket. So pwede na akong tumakbo. Pati sa Manitoba, annual din. So yung aking load ay isang air cart papuntang Argentina, pero via America. Ida-drop sa Jacksonville, Florida. So from here, Saskatoon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kalayo dahil hindi siya yung bigyan ka lang, susundin mo lang yung address. Hindi. May mga permit kasi. Yan, hindi ko alam kung saan ang ruta.
saan nila ako padadaanin. And it's my first time na mag-oversize papasok ng Florida. First time. As in first time, mga choy. So hindi ko pa alam kung anong procedure dun sa Florida. In 200 meters, turn right on Marquis Drive. And then may mga storm pa ngayon na Turn right at the stop sign, then take the second left. darating along the way. Ngayon nga, lakas ng snow kayo ng umaga. Hindi ko alam pagdating sa Amerika. Hindi masyadong malamig, -8. Basta pag mag-snow, hindi siya malamig. Sayang, hindi na kami nagkita ni Ken dito sa Saskatoon. Natulog ako dito kagabi. Oo, lapit na. Turn left at the traffic light. Maybe next time, maybe next time. I'm gonna take 2 lanes. Yung trailer niya ay ano yan, hindi yan 8.6. That's malapad. That's around 10 feet yung lapad niyan. Hindi yan normal na size ng RGN. Malapad to. Kaya meron siyang sign, kita nyo meron siyang nakalagay pa rin yung dimensional sign niya sa likod. Kasi oversized pa rin siya. Kahit wala siyang load, pero yung trailer niya ay malapad, oversized pa rin siya. So kailangan pa rin niya ng dimension placard or banner or sign. Kaya malapad yun sa kanya. Hindi siya aligned dun sa trailer, sa truck. Na, ito lang. Siraan pa siya. Ano nangyari dyan? What? Tanggal ang gulong? Nagpalit ng gulong. Na. Diyan ka pa talaga nasiraan na.
200 meters, be in the second lane from the left, then keep left to Highway 16 East. Hello mo eh. Mahaba-habang biyahe ito mga Trey. Hanggang Florida, hanggang South. Wish me luck. Keep left to Highway 16 East. Lilipat ako dito sa left side Continue on Highway 16. para hindi na ako mag-merge kasi ang daming nang merge dito sa right side. Kagaya niyan, no? May mga bus. Diba? Hindi na ako lilipat dito. Kakainin ko na to all the way hanggang makalabas ako ng Saskatoon. Madulas. Maybe this time. Wala na. Kalilinis lang ng truck, wala na. Walang sinabi, sayang lang binayad. Oh, may snow pala. Pastilan. Yan lang, pahugas na lang ulit sa sa Amerika pagkatapos ng unload. Diba, yung fast lane sa akin lahat. Wala ako dyan sa second lane. Inyo na yan. Pero hindi ko alam kung anong itsura ng kalsada ngayon sa papuntang Regina. Yung aking timbang ay 12,000 pounds. Ang steering 25,000 pounds ang drive, 24,000 ang trailer. So mas mabigat ng konti ng 1,000 pounds sa drive ko, which is good dahil kailangan ko ng traction. Camera. Yeah, that's camera dito sa Saskatoon. This one.
radyo ng baso. Na, huwag kang magpa-overtake. Kanan ka na dyan eh. Yeah. Ignore birds. Ignore your birds. Tambak sila sa second lane guys. Hey. Tawa. Tingnan nyo yung kanilang spacing. Tingnan nyo yung kanilang spacing. Kaya, tingnan nyo. Pag nagpreno yung isa, makakapreno ka ba? Makakuha mo pa bang magpreno? Sa speed ng 80? Kaya mo bang ipreno, hindi mo ba siya babanggain? Tingnan mo yung spacing nila, look. Winter time ha, pero tingnan mo yung spacing nila. Diba? Kaya mo bang ipreno yung gulong mo kahit winter tire? Look at that. Dikit-dikit yung spacing nila, no? Still lang yung mga tawanan eh. Kaya pag may nagbanggaan sa unahan, stampede na sila. Kaya kasalig lagi, kaya mga winter tire lagi ang mga ligid, no? Winter tire eh. So dito na ako lilipat sa second lane. Labas na ako sa Ascaton. Birds. Medyo madulas banda ng birds. Medyo madulas banda dyan. Idol, bakit nandito ka pa? Bakit nandito ka pa? Kagabi ka pa dito ah. Bayad ako kapag nakatikan eh. Papata, your milking time ka. Isang daan. Pangit. Saan ka papunta? Pamilipig ka? Kapi ka na? Kapi ka na? Ha? Nagtitisip ko lang. Videoan mo ako. Ako binibidyoan? Sabi ko lang. Pang reels ba? Pang reels? Pang reels? Kalilinis ko lang kagabi. Litse na yan. Dumi na naman. Ito na, saka. Ito na, lagi mo pa. Akin na yung explore mo.
Ha? Kaya, bakit niyang daan? Dito lang maganda sa right side. Pangit yung dito sa left side. May nahulog dun eh. Saan? Diyan, sa unahan. Kaya pala takbo 54 lang. Sinusundan ko itong bagal. Sabi ko, ba't nandito pa to? Kagabi ka pa. Pinaglaw na eh. Okay na dito. Right side, wag ka lang dito sa left side. Malinis? Malinis dito sa right side. Ayo. Basta kita, wala siyang snow. Pero madulas. Magaan kasi. Madulas. Ang yung sinusundan kong pumasok ngayon, yung sinusundan ko ngayon, biglang tumigil dyan bago mag yung 80. Biglang tumigil na sa gilid. Gagigil. Tagal mo doon. Hindi na ka sa 360 eh. May katagal nito. Tagal nitong sinusundan ko makatawid eh. Diretso ko, pumapasok eh. Kailangan ko ng kape. At tapos mag-double check ako ng load. Ha? Mag-load check ako. Wala yung magaan eh. Kaya pala, sasayaw yan. Karga mo to. Alas 12 pasado na ako dito rito eh. Alas 12, nagka-chat tayo ng mga around 8 o'clock 7. Hindi, alas 10 na. Pasado. Alas 10 na ba yun? Racing pad. Oo. Oh. Bakit ka na ba? Bibili ako ng ano, ng breakfast. Makakapi ko lang. Kape ka na? Makakapi ko lang. Bili mo na ako. Sasabay ka na. Sasabay ka na. Una ka na. Baka madali sa... Bakit na sa white good? Ha? Bakit na sa white good? Oo. Nag-snow na raw eh. Hindi pa natapos yung snow? Eh, may nasagot pa kasi eh. Ha? Sa white good. Sino nagsibi? Sa akin city namin. Holy smoke. Hindi na nga daw sa alas eh. Magkakaalpo pa. Oh? Wala na nagpablaw. Holy. Eh si Frank pumunta dito eh. Nasaan si Brent? Doon natulong sa Petrobras. Doon sa malaki? Oh, yung bago. May kukuha ng trailer nito sa yan. Sabi ko wag lang umalis eh. Eh alis pa rin eh. Pangit dito sa left side, dulas. Dito sa right side, okay. Eh ang problema pag may overtake yung gato white out. Wala mga white out. Wala. Wala. May lumana ng blow eh. Yeah, walang white out. White out kanina. Balita ako lang ako. Sumabay ka na. Ha? Sumabay ka na. Punta ka na. Sumabay ka na nga. Isa ka na daan doon. Portal ka na yata dadaan. Hindi, sa Winnipeg. Uwi ka muna. Hindi. Diretso ako. Sa Portage ako dadaan eh. Bili mo na ako pagkain. Wala na. Oy, kinsa man eh? Sino yan? May nanawag sa radyo eh. Idol! Grabe gilang. Grabe gid palang kintab dito oh. Kintab pala. Yan oh. Grabe gilang kwan. Grabe. Oh. Bison. Wala, 80 lang. 80 lang talaga yung ano. Yeah, 80 lang talaga oh. Kahit anong bira ko.
farm is here. Oh my. Oh, I like that guts. Like it. Unog na yung isang kutsi. Hey guys, 3.9 kilometers. Titigil na ako dito sa Greenfield. Kanina wala na akong makita dito dahil na build up na ng ice. Pati yung aking wiper puno na ng ice. Pati yung tingin mo yung isa. Yun o. So ito sinikwat ko lang to. Dahil kanina wala na talaga akong makita, kundi kunting portion na lang dito. I have to stop. Three kilometers. Buti nasikwat ko siya, so at least meron akong 2.5 nakikita dito sa kilometers. Arrive at coordinates on the left. mamaya ako mag-change. Meron mga nakasunod sa likod. Seven. Greenfield, next right. Ito yung mahirap dito dahil tatawid ka sa kabilang kalsada. I mean, kukross ka sa highway. 1 kilometer. Gusto na ako dito. $750. 600. 500. 400 meters. 400. Arrive at coordinates on the left. 300. Problema dito. Tawid.
sasakyan na hindi nakailaw. Natakot, no? I'm safe. Safe na ako. Papalipas na ako ng gabi dito. Ang lakas ng snow. Worst. Grabing snow. Ang naging problema ko, itong windshield. Nagbe-build up sa ng ice dito. Yeah, kahit anong brand new ng iyong sasakyan, kahit anong modelo ng iyong sasakyan, ang hindi lang talaga nila magawa paano gagawin itong windshield at saka itong wiper na hindi magkakaroon ng build up ng ice. Ang dami nang nabago, features ng truck, everything, itsura ng truck, everything. Dashboard sa likod, binago ng likod, pero ang hindi na mabago yung windshield at saka yung wiper, kung paano para hindi mag-build up ng ice. Kasi yun ang laging problema eh. Every time na babiyahe ka ng winter time, every time na babiyahe ka ng snowy, storm, pag once ang iyong wiper ay napuno na ng ice, nag-build up na ng ice, and then yung windshield mo wala ka nang makita dyan dahil build up na lahat ng ice, hindi na niya ma-wipe ng gusto, wala kang magagawa. Hindi ka pwede mag-pull over sa gilid, lalo pag walang pull out, wala. Kaya yun na laging laging sakripisyo ng driver. Once na nag-build up ng wiper ng ice, hindi na siya makakalinis ng maganda. Tignan mo, yan o, tignan mo yung isa. Tignan mo yung isa, diba? Ito ngayon, malilinis niya dahil nakapark na ako. Yan o, diba? So ang dami na nilang binago sa truck, ang dami nilang binago, horsepower, yung hood, yung ilaw, yung side mirror, everything nabago, halos nabago na nila. Pero yung wiper ang hindi nila mabago-bago na hindi magkakaroon ng build up ng ice. Unless siguro, I'm not sure yung electric wiper kung gagana yon, kung talagang epektibo yon, kung hindi talaga siya nagbi-build up ng ice, no? Pero nagbi-build up at nagbi-build up pa rin siya ng ice.
patong na yung snow dito, lalo pag freezing rain, napupuno na ng snow to, itong blade, itong rubber, makukubira na yan ng ano, makukubira na ng ice. So pag once na mag-wipe siya, hindi na niya malinis ng husto ng ganyan, dahil nagkakaroon na siya ng build up ng ice dito. So yun ang ibig ko sabihin, hindi pa nila nagagawa yung wiper na hindi nagpo-frozen, hindi nagbi-build up ng ice. It's the same thing. Sabi ko nga, binago na nila lahat, binago na lang itsura ng truck, makina, lakas ng makina, but this thing here ay hindi pa rin nagbabago, hindi nila na-improve. Okay, hindi nila na-improve. Kung bibili ka lang ng truck na just like ordinary truck, the same, yung blade pa rin, walang pinagbago. Ito lagi ang problema ng driver, walang pinagbago. Freezing rain, lakas ng snow, mapupuno yan, hindi na niya malilinis ng husto yan. Real talk. Kaya problema, pag once hindi na niya na malinis ng husto, yung build up ng ice sa yung screen at saka build up ng ice dito, wala ka na makikita na vision ahead. Wala na, kasi puno na eh. Hindi na siya maka-wipe ng husto ng ganyan eh. Puro na ice dito, mapupuno na ng ice. Di ba? Lakas ng snow. Nilinis ko kahapon ng truck, but ito na naman itsura niya. Ay, Diyos ko. Wala talaga. I have nothing. Nothing. Oh. Oh. Para bukas ng umaga. Hirap trabaho, no? Hirap kumita ng pera man. Kung nahihirapan kayong mag-drive inside the city, mga kotse, how much more kung mag-drive kayo ng truck? No? How much more? Kung truck na yung dinadrive nyo. Make sure na hindi siya natatanggal. Init ng tubig para sa noodles. Itlog, dalawa. Nakapag-boiled na ako ng itlog, dalawa. And, ito dalawa. Nakapag-boiled na ako ng itlog.
wind chill today. The cold and fatigue are taking their toll. Feel like I'm in Winnipeg, Manitoba. It's so cold. High up on the mountain bridges, Oof. just above the Coquihalla Highway, blowing snow. Masarap sa taglamig. Dapat nga may sabaw eh. Ciao mga choy. Noodles, Indomie. With egg. Ito na yung hapunan ko habang mas maaga pa. Ano pala ngayon, alas 4. So tama-tama bago ako matulog mamaya, tunaw na to, di ba? Wala na. Sana gumanda ang panahon bukas or gumanda yung highway bukas. Kasi mas lalo akong tatagal. Ang dami kong permit today. Binigay halos na kuha na nila lahat ang permit from North Dakota, Minnesota, I think Iowa, saglit lang. Nakuha nila halos lahat eh. So nag-start sa North Dakota, Saskatchewan, North Dakota, Minnesota, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, Georgia, and Florida. So nandito na lahat ang permit. So ang gagawin the next few days, kasi madali na naman tong iba, yung Indiana at saka yung Kentucky, yung Georgia, yun ang pag-aaralan ko in the next few days. So ngayon, nandito pa sa Canada, gumagamit lang kami ng annual all the way hanggang Manitoba, so easy. Pero pag once na pumasok na ng Indiana papuntang Kentucky, yun na yung medyo crucial. May mga pagkakataon talagang ganitong situation. Sunod-sunod ang bagyo. Kaya dito kami lugi pagdating ng winter. Mahina yung biyahe. Hindi ka nga makakatakbo ng matulin. I mean, 8 hours lang yung magiging driving hours mo every day. Unlike sa mga legal load, kahit gabi na pwede ka pa tumakbo hanggat may oras ka. Sa amin wala na. Kaya every state babantayan mo kung ano yung regulations nila, kung 30 minutes after sunset or kung sunset sunrise lang sila. Pag sinabing sunset sunrise, kung alas 4 ang sunset, alas 4 ka lang talaga, wala nang 30 minutes after sunset. Iba-iba ng rules. So, ang gagawin ko ngayon, tapos kumain,
nood ng TV, papalipas ng gabi, tawag sa pamilya. Buhay. Truck driver. Di madali, no? Kaya kung meron na kayong magandang trabaho, okay na kayo, stay po. Huwag na kayong manap ng sakit ng ulo. Stressful. Buhay. Killing fish. Ooh, time to ano na guys. Hibernate. While watching TV. Ganito yung aking position dito. Every time na Our major chocolatiers. papahinga, Finest Lindt chocolate. hibernate, then TV. Minsan pinapatay ko tong ilaw para mas maliwanag ang TV ko. Sarap no, para ka lang nagkakamping sa loob ng truck. Melody all-in-one May equity. TV, may pagkain. Investing made simple. Parang camper. Sa loob ng highway, sa loob ng truck. Every area. Pero kung hindi ka sanay sa ganitong life na tulog Shop on sa truck, away from home, stay with your job. The risk is that Bruce can't see all So I'm where he's watching going. The truck could go over the edge. Highway True Hill.